Sinabi po ng DTI tingnan na natin. kaya magkasahin yung 500 GMA, pesos kumasa para sa challenge. Noche Buena ngayong Kapaskuhan. Ngayon, nandito po tayo sa isang sikat na tindahan ng hamon dito po sa Quiapo, San Uy, Jose, Maynila. wow, At hamon. tingnan natin kung may mararating po yung 500 pesos po. Tingnan natin Para po sa kung Noche anong hamon Buena. yan. Titingnan natin kung may mabibiling 500 pesos na halaga ng hamon. Dito po. Tara. O, dito sa may area po ng sliced cook ham, Boom! isang kilo na po ng sweet Excelente! bacon ay nasa 1,440. Mwah! Pero kung yung sinasabi po ng DTI na 500, pwede kang makabili ng 360 pesos ang 1/4. Yung scrap ham, 1/8 po yung isang kilo niyan, pero yung 1/4 kilo niya is 450 pesos. Ito naman yung pineapple ham, mas mura siya, 340 pesos. Gano'n nga ba kalaki o karami yung 1/4? Tingnan natin. 1/4. Yan, Wow! 1/4. Mga kapuso, kayo Alam mo yung ginagawang tanga yung mga Pilipino, 'di ba? Mahirap ka. So, konti lang yung budget mo doon sa handaan. Bakit ka pupunta sa isang premium product or premium service kung yung budget mo pang borderline cheap copycat ham? 'Di ba? Merong ham sa market na umaabot lang sa 170. Okay? Per 500 grams. 170. So, kalahating kilo, 170, that is more than enough for 4 people. Ngayon, ang masakit kasi sa ganitong klaseng style ng pagbabalita is that marami sa mga Pilipino yung hindi alam yung pinaggagawa ng mga, influencers, media practitioners, so on and so forth, para pagmukaing masama yung narrative ng isang kwento when in fact it's more wider and deeper than how it is. Now, may mga challenger na influencer yung kumasa sa same budget plan na 500 and they can come up with a dish fitting for a simple yet meaningful Noche Buena. Sabi sa halagang 500 pesos daw, makakagawa ka ng simpleng Noche Buena na merong ham, spaghetti pasta at macaroni salad na good for 4 packs, 2 adults and 2 kids. So ayan, tara, punta muna tayong grocery at bili tayo ng ingredients. Tingnan natin kung kakasya nga yung 500 pesos para doon sa 3 putahe na yon. Panoorin nyo kung paano niya diniskartehan yung 500 pesos doon sa 3 putahe. You will be amazed at how ingenuity works. Diba? Yes, the taste isn't premium. Because again, premium has a price too. Additional price to be exact. Diba? Now, hindi ko sinasabing hindi mo kayang pumunta doon sa premium part. You could always outdo yourself, improve. But for now, na ito pa lang yung napoproduce mo, please put more meaning doon sa or put more focus doon sa goal habang ginagamit mo as an inspiration or a fuel yung memorable, not so good tasting Noche Buena. 'Di ba? Para pag nakaangat ka, you can say na, dati nga kami, nakaka-survive kami ng 500. Di ba? The minimum. Kasi alam mo yung nakakapagtaka talaga doon.
yung mga mayayaman na awang-awa kuno doon sa mga pamilyang walang pang Noche Buena, and yet they have the resources to share their resources para umangat yung budget ng mga nagno-Noche Buena. But how come they're not doing it? Diba? Why are they asking other people to solve the problem for them? Parang kahawig to ng pinag-uusapan namin ni Kayo nung umaga, nung nag-one-on-one kami. Isa to sa natakel na problema namin, yung determine ng pagbibigay or pag-share mo ng resources sa ibang tao. Diba? Ipopost ko yun. Ipopost ko yung buong discussion namin ni Kayo, and that's very interesting and deep. So, kung medyo mahaba kasi, pwede nyo namang skip kung naboboard kayo. Pero, para sa mga gustong i-challenge yung utak nila, watch that episode because you will dwell into the philosophical argument of things. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.